Magandang araw sa inyo mga kasim like-minded. Eto, nandito ako sa school. Alas 7 pero wala pa mga katao-tao. Meron kaming test ngayon. And after nito, ng test, uwi ako at ipagpapatuloy natin ang next topic doon sa Jesus May Autobiography. Maaga. Test eh. Kailangan umupo sa likod. Para makadiskarte. Kita ko sa inyo room namin. Ito room namin 8220. Yan. Dilim pa sa labas. So yun. Maaga pa at dito ako upo sa dulo. Para sa mga hindi pa nakakaalam, no? For sure maraming hindi pa nakakaalam lalo na sa Pilipinas. At maaaring hindi nyo pa ginagamit, ang iba ay ginagamit na. Uso po ang paggamit dito ng ChatGPT sa school na to. Dahil kung wala pong ChatGPT, yun po yung AI na pag nagtanong ka ng question, siya ang sasagot. Marami siyang bibigay na sagot sa'yo. Ngayon, ang iba kasi inaabuso ang paggamit nung ano na to, nung app na to. Yung iba kasi, hindi pa ganun kataas ang comprehension. So, ang ginagawa nila, nagka-copy-paste na lang sila. Kaya tuloy, nadedetect nung system na kinopya lang nila yung mga sagot or yung assignment na ginagawa nila. May ganon. Kasi sa totoo lang dito, sa pag-aaral, kung sa pag-aaral lang sabihin natin 7 subjects ka o 8 subjects, tapos every week meron kang deadline na kailangan habulin, 7 o 8 yun. Paano mo gagawin yun? So sa part ko kasi hindi ako ganun kabilis mag-isip, lalo na kung hindi naman self-development o spirituality ang pinag-aaralan. Hindi, parang ang bigat sa ulo. Sometimes, lalo na ganito kasi natutunan ko nga na kung anong tinuturo dito sa school is a lower vibration. Not necessarily na lahat kailangan mong malaman yung mga tinuturo. Kung naalala niyo yung third basic, yung how and why, kailangan mo lang mag-focus sa why, kasi ang how itself ay kusang magpapakita sa'yo. Kaya yung ChatGPT po, yan po ang ginagamit namin para makatulong sa amin sa pagsagot ng mga answers. Hindi lang siya sa mga bagay-bagay na kung ano yung gusto mong itanong, but also pag may mga test, ginagamit din namin yan to answer. Sabi ng iba, it's cheating. Sabihin natin, yes, it's cheating. On this part, is it bad? Depende sa kung paano mo ipaperceive. Kasi dito, hindi naman labanan ng grade sa totoo lang sa Canada. It's about the performance, it's about the attitude, and sabihin natin, yung grade is just a plus. Malaking tulong yan. But, ang labanan pa rin ay yung sinasabing referral. The more na meron kang referral, the more na mas mabilis ka makapasok dito. But yung sinasabing yung grades lang, hindi ganun kadali. Pero case to case basis naman yan sa mga tao. But yung common talaga, pag nag-apply ka dito, inaabot minsan ng 3 to 6 months bago ka makahanap ng talagang trabaho na gusto mo. Ganun katagal. Hindi tulad sa Pilipinas, pag nag-apply ka, lalo at marami ka na experience, maraming tatawag sa'yo eh. Dito hindi ganun. Ayan. So anyway, since ang aga ko pa, wala pang mga tao, magbabasa muna ako nito. Kinala ko yung book kasi normally ito yung paggising ko ng alas 4, ang ginagawa ko yung routine ko, magpipray, mag-meditate, mag-yoga, stretching, push-up, plank. Ngayon itong babasahin ko. Ito 8 pages na to, A Course in Miracles.
Pabangitin ko din sa inyo sa susunod dyan. And then ito. Making Love to God. 8 pages din. So bago mag-start ng class, basa muna ako. So mamaya, see you later. 3 hours later. Hello po, eto, nandito na ako sa bahay. Mag-set lang ako. And then, tutuloy na natin kung ano ating pag-uusapan na sunod na topic doon sa teachings ni Jesus Christ sa may autobiography. Hello everyone, once again, this is Rujik Lacerna. At maraming salamat po muli kasi nandito kayo at nanonood uli sa aking mga sharing tungkol nga sa book na to, di ba? Ito. Jesus, My Autobiography. Ayan. Actually, yung topic na nito is tungkol sa love. Pero bago ko po umpisan yun, nabanggit po o nasabi na wag daw akong mag-lecture sa mga tao kung ano yung dapat gawin. Kasi nga, kung ako yung magle-lecture sa inyo kung ano yung pinaka-dapat na dapat ito yung gawin nyo, huwag kayong magganyan and so forth, ang mangyayari pala, parang pinapakialamanan ko na yung way nyo or yung inyong sariling dapat na kung saan ay kayong gagawa. Kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang blueprint nga, di ba? May kanya-kanya tayong mga path na gagawin natin sa mundong to. Kaya lahat ng mga tao na nanonood nito ay for sure ay at some point, I'm not really sure. Kaya sinasabi ko at some point lang kasi I'm not really sure kung nandito din kayo sa path na to. Pero nanonood ka, so it means merong energy dyan na connected with this information na ibabahagi ko sa inyo. Yeah. So much better na hayaan ko na lang daw, huwag ako mag-lecture. Kaya ang gagawin ko nga is sharing lang. Sinishare ko lang sa inyo yung information para maintindihan nyo. Kasi siyempre may mga tao naman na wala pang kakayahan na bumili ng ganitong book. At kung gusto nyo ng PDF, click nyo lang po yung description below. Tapos click nyo lang po yung parang link dyan, yung link 3. Pag kinlik nyo yan, makikita nyo yung yung highly divine ebooks na nilagay ko. Pag kinlik nyo yun, pwede nyo siya i-download. Pero yung PDF, hindi siya PDF book pala, EPUB file siya. So, kung Android ang gamit mo, kailangan mo mag-download ng app para mabuksan mo siya. Pero kung ako kasi iPhone ang gamit ko, so nabubuksan ko siya pag ita-transfer ko yung file sa pamamagitan ng iTunes, tapos kiklik ko yung book, tapos drag and drop lang, and then mabubuksan ko na siya. Yun yung ginagawa ko. So kung wala pa kayong kakayahan na bumili ng book, yun muna kahit ebook. Pero I highly suggest na once na kayo ay nakapag-ipon, mas maganda bumili kayo ng hard copy o physical kasi meron itong mass. Meron tong energy. Ito. Tsaka, ang advantage pa ay pag nagbabasa ka kasi na nito kesa sa phone, ang phone kasi may radiation yan eh. Nakaka-apekto pa yan eh. Nakaka-apekto. Lalo na yung sinesend niyang wave pagdating sa signal o to sa screen na to. Pag kayo nagbabasa, minsan masakit sa mata. No, so hindi siya ganun kaganda, but still may makukuha ka pa rin ng mga information. Yun lang, meron lang ganito. Pero kung ito kasi, kahit saan ka, lalo na pupunta ka sa nature, nagbabasa ka nito, napakaganda, ang sarap sa pakiramdam. Sobra talaga. Alam mo yung sobrang at peace ka. Sobrang ang ganda sa feeling. Kasi mararamdaman mo yung hangin, yung kung malapit ka sa dagat, ang ganda, o sa mga bukirin, sa mga puno, napakaganda basahin. Yan. So yun,
Marami pa akong gustong ibahagi sa inyo ng mga tututunan ko upang mapa-advance sana kayo. Pero since ang topic na natin ay nandito muna, so dito muna tayo. Okay? Okay, umpisa na natin. At yun nga yung topic ay tungkol sa love. So once again, babasahin ko and then itatranslate ko siya sa inyo pa isa-isa. Para sa mga nakadownload na ng ebook, napakaganda na habang binabasa ko rin to or kayo, ay naka-open sa inyo yung ebook. Kung cellphone lang ang gamit nyo at wala kayong other device para mabuksan yun, it's fine, kahit makinig lang muna kayo. And then, basahin nyo po yung ebook. So, yun. So again, ito ay tungkol sa clarification of terms, di ba? Yung last na vlog ko ay tungkol sa ego. Ngayon naman, sa love. So, ano ba tong love? Na pinaka-meaning na galing kay Jesus. Ano ba ibig sabihin? Sa kanya mismo, hindi galing sa akin. Babahagi ko lang sa inyo kung anong nabasa ko dito. Kasi yung information dito is first hand, galing sa kanya mismo, siya nag-isip at walang filter. Alright? So, ibig sabihin, itong matututunan nyo dito ay directly at walang halo. So, sabihin natin, medyo nafi-filter lang siya sa pagtagalog ko kung paano ko siya papaliwanag kasi kailangan kong babaan yung words. O i-level siya sa mga taong hindi pa ganun kataas yung kanilang vocabulary at hindi pa ganun ka-align yung perception. For sure, may mga tao pa rin nga dyan na nag-i-skip. Hindi nila naririnig itong sinasabi ko. Or kung narinig nila at narinig nila yung mga information dito na medyo nakaka-hurt sa kanila, limot na nila lahat ng mga sinabi ko na kailangan ma-align muna ang perception, lalo na sa nakaraang kong vlog, sabi ko stop nga, di ba? Stop nyo kung hindi pa align ang perception nyo, hindi pa diretso, hindi naayos kasi meron na kayong knowledge. Kapag kayo kasi may knowledge na, pwede nyo akong tirahin, i-judge, at kung ano pang pwede nyo sabihin sa akin kasi nga, nandyan pa yung ego na pwedeng maging superior sa kung ano ang alam mo na. Ano na ang natutunan mo. So that's the perception na kailangan nating i-align. Bago kayo manood dito o makinig dito. So again, tuloy na natin. Ito siya. Sabi dito, love is the natural state of you. Yun yung pinaka-natural natin. Iba ang ibig sabihin ng normal kesa sa natural. So ang pagmamahal ay ang natural na estado natin. It is the vibration of that which you call God or all that is. So kung napanood niyo yung last na vlog ko, binanggit ko sa inyo all that is, di ba? So ito yung vibration o energy na kung saan tinatawag natin na Diyos or di kaya yung all that is. The benevolent force that imbues everything with life and energy. Ito yung isang benevolent, yung magandang energy or force na imbues everything, na kumbaga nandun na ang lahat imbues. Hindi ko siya mapaliwanag na maigi yung imbues, pero I can feel like napapaloob. Nandun na lahat pagdating sa life and energy. The forms you see are not reality. Itong form na nakita mo sa akin ngayon, yan, damit, sa paligid ko, hindi yun yung reality. Yan ay ang mga interpretation. They are your interpretation through the sensory device that is called your body. Ayun. So, tulad ng sinabi ko rin last time, kung napunod nyo sana, nandun na paliwanag din yan. Kaya, lahat na nakikita nyo is nakikita ng ating sensory o ng katawan, yun nga yung ating mata. And sabi dito, the ego mind. Di ba nga, sabi ko last time kasi lahat ay ego. Ito nakikita nyo, mga hangad nyo, at kung ano-ano pa. And as you see things that represent separation. Ang lahat ng mga bagay nito, halimbawa yung video na nakita nyo sa akin kanina, mga sabi ko, I don't know kung anong iisipin nyo pagdating dun sa paggamit ng ChatGPT. It's really about separation. It's about how you nga percept, diba? Paano mo siya uunawain Paano mo siya uunawain at kung paano mo siya bibigyan ng meaning. So kung ang meaning ay medyo masakit sa'yo, ibig sabihin, isineseparate ka ng ego mo. Yun siya. Pag nakakaramdam ng ganon. Pero kung maganda, binibigyan mo ng opportunity, understanding o sabihin natin, compassion, pag-unawa, loving, and forgiveness. By forgiving, yun, hindi ka masaseparate. Ayaw na ayaw kasi ni ego yung forgiveness. Ayaw na ayaw yan. Anyway, yun nga. But beneath that form, there is energy, a force, and it is a force of love. Kung napanood niyo po yung Law of Attraction movie, or yung What Do Bleep Do We Know, lahat kasi ito is energy na nagba-vibrate
O kung napanood niyo yung mga previous vlogs ko pa, nakapaliwanag kasi na pag gagamit tayo ng microscope, yung pinakamalakas na microscope, kung titignan ng maigi, tagos lahat dito sa mata ko, pilik mata, ito, buhok, tenga, dila, ito, lahat to, meron diyang parang umiikot na sobrang bilis na vibration. Yun. So, nagbabibrate siya in a different form. Iisa lang sila, atoms, yung doon, mabilis nun. Sa sobrang bilis niya, kaya pag ginawa ko mo parang physical na. Sobrang bilis kasi nila eh. Yan, kaya nahawakan mo. Pero kung meron kang mindset na kaya mong i-transfer or i-align yung tip mo dito, pwede siyang tumagos eh. Pwede mong itagos. Ganon. Kung may kakayahan. Pero hindi ganun kadali. Pero possible. Kailangan lang siguro matinding training talaga. Ayun. Maybe not. I don't know. But yun yung concept na nakikita ko. Kasi may mga napanood na akong ganyan. And for sure, kung meron nakakagawa niyan, hindi sila pwedeng i-public. Or maaaring itong mga taong to ay na-recruit na mga pinapaliwanag before ni Kevin Trudeau. Na meron talaga daw eh. Na itong mga taong to nire-recruit ng mga elite. And of course, syempre, may papagawin sa kanila, ganito, gano'n, and so forth. May mga levels kasi ng DNA. Yeah, well, hindi ko napapaliwanag, balik tayo dito. It is a force of extension, which is the ever-expressing nature of creativity. So, love is that. So, yun yung love. Okay? So, itong sa energy natin na to, nagbabibrate, ang meron diyang nakapaloob ay ang pagmamahal. Love has qualities. It has qualities of kindness and of expression. So, ang pagmamahal, meron pong quality at yun yung pagiging mabait at yung pag-express nito. It has qualities of creativity. Meron din quality ng creativity, yung extension at yung pagbibigay, giving. It is not limited. Hindi siya limitado. It is expansive in its vibration. So, ibig sabihin, na-expand siya, lumalawak yung kanyang energy or yung vibration niya. The love that many of you experience. Na lahat na na-experience natin pagdating sa pagmamahal. Pero, sabi niya, what you call love on your plane is not that. Kung ano yung pagmamahal na alam natin dito sa mundong to, hindi pala yun. Okay? It is the ego mind possessing and controlling. Kalahin mo, ganun pa pala, no? Na ang akala natin na pinapalabas dati sa mga palabas na pagmamahal, may kasama pa pala talagang ego. Ego mind possessing tsaka controlling. Alam mo yung tipong, labas na ako nakarinig nito, hindi ko lang po nakarinig kayo nito eh. Yung sabi niya na, mahal niya ang magulang niya. Pero may kondisyon. Kasi ang naalala ko kasi, hindi ko nasasabihin kung sino, but meron akong pinsan na nakapag-asawa. Itong pinsan ko, may another pang partner. Pero ito talagang naging asawa niya ay close kay mama. And then may mga anak siya, malalaki na, mga babae pa. Meron siyang anak sa una, yung lalaki niyang anak, and then nagbibigay sa kanya ng tulong. Pero may kondisyon. Huwag na huwag siyang babalik dun sa dati niyang asawa, yung sa pinsan ko. Pag ginawa niya daw yun, bumalik ulit, matatanggal lahat ng mga padalang pera. So, do you think that's love? So, yun yung sinasabing controlling. Yan yung sinasabing may possession yung ego. May fear na kasama doon. So, yun yung sinasabing love na may kasamang fear. So, that's not really love. It's ego. So, ibig sabihin, dapat sundin kita. So, ibig sabihin, I'm so scared kasi kung hindi kita nasunod, di mo na ako bibigyan ng pera. At ang iba naman, natatakot na mawala ng pera kasi kinukulang sila. At hindi nila alam ang totoong abilidad nila. Ito nga, sinabi diba, yung love is creation. Kung gaano sila ka-powerful to create this. Okay, next. Limiting and restricting. Yun, si ego din is limiting and restricting. So, what we want you to understand is the real definition of love. Mas maganda daw maintindihan natin kung ano talagang definition ng pagmamahal. Sabi dito, ang definition ay, it is always positive, it is always feels good, and it is always expands and extends. It is unlimited. O, tignan mo, yung pala yung pagmamahal, no? Lagi siyang positibo, laging magandang mararamdaman mo, laging nag-expand, malawak, at nag-extend, mahaba, at unlimited. Walang katapusan. When you feel the desire to possess somebody
or restrict them to keep them yours, this is ego mind trying to control. This is not love. Yun, tulad ng sinabi ko sa inyo. Kung meron kang gustong kontrolin, which is na-experience ko din yan for so many times, hindi ko akala ko love yun eh. I'm trying to control somebody. Hindi pala love yun. I'm so scared. I'm so like, sabi ko, anong mangyayari pag nawala? So, which is it happens. And then, nung nangyari yun, it's a good thing para sa akin na nangyari yun kasi mas naintindihan ko na ngayon talaga sobra. Mas talo akong natuto at naunawaan ko ang ibig sabihin ng detachment. Yung pagkatanggal ng attachment dun sa isang bagay na sobrang tinding mahal. Yung alam, pag sobrang mahal na mahal mo pala isang bagay, ma-attach ka ng todo. So pag nawala yun, tong si ego mo magrereklamo talaga ng todo-todo. Talagang dun papasok yung depression, anxiety, and so forth. Kaya sabi ko, ganun pala nagiging issue ng mga taong nagpapakapak. Kasi ang dami ngang binibigay ng mga pangit. Buti na lang na-train ko ako yung ito. Isipan ko for so many times. Kaya na nangyari yun, may gumaganon. Atake siya, tapos may magsasalba sa akin na hindi ganito ganon. Atake na naman siya, and then babalik ta rin ng mas maganda. And then may kailangan akong gawin sa katawan ko kasi ang katawan ko hindi sanay sa ganon. So I have to do something like yung sinasabi kong tapping. Yan. Tapos nagme-meditate ako. Kailangan ko mag-yoga and so forth. Kailangan ko maghanap ng something na mag-feel good sa akin at information na makakatulong upang tuluyang madisiplina at tumahan na tong si ego ko. Okay? So yun siya. Ngayon, so this is very important distinction for you to understand here. The love that we refer to as the universal love, God love, all that is, this love is the love that is calling you home. Okay? So yung distinction, mas maganda daw na maunawaan natin ng maigi dito na ang pagmamahal ay nagre-refer o ang sinasabi nito o ang tinutukoy nito ay pagdating sa universal love. Sinabing universal love, yun yung tipong wala ka talagang titignan. Dito kasi napaka-diverse eh. Tsaka hindi na rin ako magtataka kung ba't ako ngayon nandito. Kasi back then, nung 2020, nasa province ako. Sabi ko, saan kaya yung lugar na kung saan lahat ay open? Diverse siya. Iba-ibang klaseng tao nandun. Hindi ko alam na ito pala nasa Canada. Sobrang diverse, iba't ibang klaseng lahi. Halos lahat nandito na eh. And hindi nakafocus sa isang lingwahe lang. Hindi, iba-ibang lingwahe maririnig mo. But the thing is, kung hindi align ang isipan mong ego mo at nakakarinig ka ng mga salita ng ibang lingwahe, ng ibang lahi, parang bubuo siya ng, baka pinagkausapan kanila yata ah. Tingnan mo, pinagchichismisan kanila. Ganun siya eh. Pero pag meron kang forgiveness, lagi mo pino-forgive pala yung sarili mo. Laging nangingibabaw ang pagmamahal. Hindi mo siya iisipin, mag-i-smile ka lang. Mararamdaman mo na parang nag-uusap sila ng makulit lang, na masaya sila. Tulad nung kanina sa school, meron dalawang taga Nepal, nag-uusap sila. And then sabi ko, you know what? Nakakatawa yung mga naririnig ko sa inyo kahit hindi ko siya naiintindihan. And then pinaliwanag nila, ganito. Something like that. Mararamdaman mo yung goodness, yung happiness nila kahit hindi mo sila naiintindihan. So ganun pala yung epekto kapag nag-practice ka lagi ng forgiveness sa sarili mo, forgive mo yung sinasabi ni ego sa'yo na pangit agad. In another experience, kahapon lang, na may nagbago talaga sa akin. Talagang nagpa-pop up si forgiveness. Kasi nangyari, yung anak ko, binigyan ko nung, yung parang pack ng mga mixed nuts and fruits. And then after nung binigay niya sa akin, ginanon niya lang. So nahulaglag. Alam mo yung ego ko bilang, ganun, no? Yung parang iinit yung ulo mo. Ganon. Tapos sabi ko, nung pinulot ko yung kasi nalaglag sa baba. Nung pinulot ko yun, alam mo kung anong sinabi ng isipan ko? Sabi niya, yung manner mo, ayusin mo. Hindi ganyan ang tama. Ang bilis niya, sabi ko agad sa sarili ko, forgive my daughter. I forgive myself. Alam mo yung parang medyo nagalit ako, and then sabi ng anak ko agad, sorry pa. Ganun siya, sorry. And then sabi ko sa sarili ko, forgive my daughter. Ang bilis, forgive my daughter, patawarin niyo rin sarili ko, I'm sorry ego, I'm sorry, hindi naman niya sinasadya yun. Tsaka biglang sabi ko lang sa anak ko, akala ko lang kasi bukas. Akala ko ba nakabukas yung zip niya? Hindi naman pala.
Yun, after no, okay na agad ako. Kasi, meron talagang deeply ingrained sa akin before, lalo na sa tito ko nun. Yung tito ko kasi, yun yung bunsong kapatid ni Papa na kung saan sinabihan ni Papa noon nung ako pa ay bata hanggang high school na sabi niya, pag yan may ginawang kalokohan ng batang yan, huwag kang mag-atubili, sapukin mo. Eh yung tito kong to kasi, nung back din ng mga high school siya, fighter talaga siya. Grabe. Tsaka stricto siya sa lahat ng mga tito ko na parang kahit word lang ginagamit niya, matatakot ka. Kasi siya yung taong laging sinasabi niya, nandito na yan, tanda ko na lahat ng mga ginawa mo. Ganun siya. So, kailangan gawin mo yung sobrang grabing respeto. Pag nakita mo siya, dapat mag-bless ka, dapat pansinin mo siya. Kasi naranasan ko dati na may mga friend ako pumunta sa bahay, tapos nandun siya. And then, parang hindi siya pinansin ng mga friends ko, tapos nagalit siya sa akin. Ay, yung mga kaibigan mo, mga bastos. Hindi mo lang marunong magbigay ng respeto. Ganon. So, siyempre kakabahan ka. At kinausap ko yung mga friends ko. Sabi ko, uy, pag pupunta, pasinin yung tito ko, bigay kayo respect. It's a good thing naman siya. But the thing is, na-ingrained sa akin yung ganong mindset. No? Na ibig sabihin, na dapat masunod ka. Na dapat respetuhin mo ako. Na dapat magbigay pugay ka. Something ganon. So yun yung nag-pop up talaga sa akin nung ginanon ng anak ko. But kulang lang sabihin ko sa kanya, hindi ganyan yung tamang respeto pagbibigyan ng bagay. Hindi ganyan. But the thing is, nanguna sa akin yung forgiveness, yung compassion. Kaya nag-iba. Kaya effective, sobrang effective, mas magiging magaan at peace ka. Wala kang kailangang ipaglaban o sabihin natin magkaroon ka ng superiority sa sarili mo. This is just the start. This is just start, pati ito na yung nakikita ko, totoong na-experience ko. Anyway, tuloy tayo. So, universal love nga siya. Sabi ko nga sa inyo, kasi dito, since iba-iba't klaseng tao nandito, yan din ang napapractice ko. At talagang nararanasan ko. Kung meron kang ganito, meron kang universal love, kahit sino pa sila, anong klaseng edad man sila, anong kulay man nila, wala kang titignan na ganun eh. Hindi mo babase yun eh. Kahit dito kasi sa Canada, legal yung marijuana. Ngayon, may makausap kang mga ganyan dito, legal dito, normal lang na lagi daw sila nagaganon, ganyan. Dati nung nasa Philippines ako, nag-judge ako eh, na itong taong to, milimagin to, addict. Gina-judge mo na siya. But dito, no. Nagbagong lahat. Wala nang judgment sa akin yung mga ganon na it is what it is. Doon siya mas masaya, and actually, wala na ako doon. Out na ako doon kung yun talaga ang path niya. But, andyan ako para tignan siya as equal sa mata ng Diyos. Lahat kami pantay-pantay. At I'm giving them a sincere, totoo talaga, and unique feeling of love na I'm very curious with them. Ganun laki, nagbibigay na yung magaganong ka, tapos hag talaga sila. Ganun talaga ako. Ginaganyan ko sila, binibigyan ko sila ng importance pagdating sa energy. Yan yung mga ginagawa ko talaga. Every time I meet them, and I can really feel it na binibigyan din nila ng importance yung mga ganung bagay. Kaya pag magkita kayo, kilala ka nila. Kahit sa muka, o kahit di man nila buong kilala ko, buong pangalan ko, pero pag nagkita kami sa daan, they know your worth. They know your energy. Kahit di pa kayo masyadong magkaintindihan, they understand you. Yun yung advantage. Okay? So, yun nga, itong love na to ay ang nagtatawag sa atin sa home. Yung home is dun sa non-physical kung nasaan si God ngayon o si Jesus Christ. So, you have separated yourself from this love. Yung na-separate natin, di ba? Ating sarili sa pagmamahal. Voluntarily. To experience individuality and separation. Para ma-experience natin yung pagiging isa. Kasi marami tayo dati. Nagkukumpulan at alam na alam natin ang sarili natin. Konting feeling lang. Yun yung communication natin, feeling. You have to separate it. Para ma-experience natin yung individuality at yung separation doon sa ganun. Ngayon, so love is very overwhelming for the ego mind because it is counter to it. Itong pagmamahal at ang totoong love ay counter din pala. Sabi natin pangontra sa ego. Kaya rin pala ni ego to. This is another reason that it is very important for you to study spiritual material and practice the principles of forgiveness, loving kindness, compassion, and non-judgment. Yan, kaya daw pala napaka-importante kasi nga, I don't know kung ilang taon ka na ngayon, tulad ko, at ngayon ko lang talaga siya din mas talong naintindihan, kahit naririnig ko na to,
Na hindi lang pala to na pag-aaralan mo lang ngayon, bukas makalawa okay na. Na pag-aaralan mo last month, bukas makalawa okay na. No, it's not. It's every day, every minute, or every hour, or every second. Inaalala natin to. Kaya nga ito na yung naging rason na kung ba't ako nag-aaral ng spirituality o ng spiritual material at ma-practice yung prinsipyo. O pinapractice ko talaga, sobra. Yung prinsipyo ng forgiveness, yung loving kindness, compassion, tsaka yung non-judgment. Yan, hindi madali ang pagpapractice nito. Lalo na kapag ikaw ay sobrang na-program na. Pero it is possible. I'm telling you it's possible. Kung nagawa ko, ibig sabihin magagawa mo rin. Ito yung guide, yung binibigay ko ngayon sa'yo. I'm not lecturing you, but I'm just giving you an idea or guide na pwede niyong gawin. Para mas maging madali. Actually, mapapadali ang buhay niyo. Tapos pinapaliwanag ko na sa inyo right? Ayan. So next, these are all aspects of a similar quality that reduce your separation from each other and therefore your separation from love. So ito yung magiging aspeto ng similar quality, yung parehong quality na magre-reduce, mababawasan yung pagse-separate mo sa ibang tao. At sa ito sa bawat isa sa atin and also yung separation pagdating sa pagmamahal. Yan, tulad ng mga pinaliwanag ko kanina lang. Right? So the more you do this, itong pinaliwanag ko, kung hindi mo pa na-gets or nakuha, i-back mo lang ulit, pakinggan mo, and try mong i-take down notes kung ano yung mga yon. Sabi dito next, love does not discriminate. Okay? So ang pagmamahal, hindi nagdi-discriminate. Pag sinabing discriminate, hindi niya tinitignan yung edad, yung kulay, yung tangkad, yung liit, kung anong itsura niya, kung anong buhok niya, malinis ba o hindi, wala siyang tinitignan na gano'n. Love does not separate. Wala siyang sineseparate. Na kung ano man ang nakasama mo, adik man o hindi, mukhang mayaman man o hindi, okay man o hindi, wala kang titignan na ganun. Nangingibabaw sa'yo palagi dito, mas nakikita mo yung ibig sabihin ng lagi tayong tinitignan ng may kapal as equal. Iisa tayo. So ganun yung pagmamahal. Ang pagmamahal ay walang mata, walang tenga, walang ilong, walang bibig, walang panlasa na para manghusga. Ang pagmamahal is just pure love. Na kung sino man siya, ay mamahalin mo at wala kang sasabihin na kung ano. Nakuha po natin? May question po? Kung may question or clarification, comment lang down below para ito ay, who knows, sagutin ko. Sasagutin ko, no? Well, anyway, ituloy tayo. Love does not attack in any way. O, diba? So, si pagmamahal, hindi siya nang-aatake. Never ever. Kasi alam mo yung, minsan kasi ang hirap paliwanag ng pagmamahal. But, kung ramdam mo kasi yung pagmamahal, alam mo pag sobrang saya ka, pag sobrang saya mo, parang wala kang maisip na pangit eh. Kasi dito nang gagaling sa puso eh. Sobrang saya ka eh. Love. Kita mo to? Dito daw. Diba? Sa heart, pag sobrang saya mo eh. Kaya nga, once maganda ang nararamdaman mo, automatic maganda ang iniisip mo. Right? It is a peaceful extension of all that is. Siya ang extension ng peaceful. Peaceful extension niya, yung kumbaga yung peace, matiwasay na extension ng all that is. Pagdating sa prinsipyo, sabi dito, in your separation from this principle, so ito yung love, ang peaceful extension ng all that is. Pagdating sa prinsipyo ng you feel alone, isolated, and fearful. Feel alone, nag-iisa ka lang, parang feeling na ako lang mag-isa, wala akong kasama. Ako na lang lagi. Parang feeling mo wala kang kasama sa buhay. Ang isolated, kinukulong mo yung sarili mo sa loob lang. Hindi ka nalabas. Na-isolate mo talaga. Hindi ka nakipag-social life, hindi ka nakipag-usap, and so forth. And fearful, laging takot. So yung ano nito, yung extension ng all that is, yung peaceful extension ng all that is kung may pagmamahal ka, hindi ka magiging ganun. Alright? And sabi dito, and through the practice of forgiveness. Ayan. Kaya laging banggit talaga dito forgiveness eh. Which we will define next. Next, yun yung magiging next topic natin, yung forgiveness. You will return to love and remove the ideas, thoughts, and blocks in the mind that prevent you from the awareness of love's presence.
So yun, itong forgiveness ang magbibigay sa'yo o magbabalik sa'yo sa sinasabing pagmamahal na kung saan i-remove ng forgiveness yung idea, mga naiisip at mga nagbablock sa'yo para ikaw ay mas maging aware sa sinasabing pagmamahal. Ayan. So next, love is always there. That benevolent force is always there. So ang pagmamahal ay lagi nandyan. Yung napakagandang force ay lagi nandyan. Tinatawag ka, calling you home. Tinatawag ka na, uy, bumalik ka na sa pagmamahal. Uy, bumalik ka na. Pero hindi sila mimilit They are very, very patient. Na ikaw ay magkaroon ng kusa na bumalik sa pagmamahal. But judgments and fears prevent you from experiencing that love. O, diba? Yung takot at panghuhusga, yung pumipigil sa iyo upang ma-experience mo yung sinasabing pagmamahal. Akala ko mababaw lang ang sinasabing panghuhusga. Diba usong-uso yan sa mga TV? Ay, napaka-judgmental mo naman. Yung ganun. Hindi mo akalain yung nagsabi sa iyo na napaka-judgmental mo, sila pala yun. It's the reflection ng sinabi nila sa iyo. Kasi kung alam nila na hindi ka judgmental, they're not gonna say that. They will have their own compassion at iibahin nila ang terminology kaysa sabihin na, ay, napaka-judgmental mo naman. Ganun. And also, yung fear. Yung judgmental, o yung pagiging judgment mo at takot, kung ano man kinakatakutan mo, yun yung magpipigil sa iyo para ikaw ay mas talong maging aware, magkaroon ng malay sa sinasabing pagmamahal. Or ma-experience ang sinasabing totoong pagmamahal. Okay, next. The purpose of my teaching is to remove the barriers of your awareness of love's presence. So, ang purpose ng teaching na ito ay para matanggal ang mga barrier, yung mga nakaharang sa ating awareness pagdating sa pagmamahal. Kasi lagi siya nandyan. It is always there, but when you are small and when you are focused on judgment, limitation, fear, and attacking, love cannot reside in that vibration. So, ibig sabihin, kahit nandyan man lagi ang pagmamahal, ngunit pag ikaw ay maliit, yung energy mo, nandun ka lagi sa panghuhusga, nangaatake ka, nililimitahan mong sarili mo, natatakot ka, hindi kaya mag-penetrate Hindi kakayanin ng pagmamahal na pumasok dyan o i-penetrate ka o alam mo yung maramdaman mo siya. Dyan sa vibration na meron sa iyo ngayon, kung ganun ka, yun yung point doon. Now next, love is a high vibration. So mataas ang vibration ng pagmamahal. It is a frequency to which you must elevate yourself. So yun guys. Again, pinaliwanag ko rin to dati sa previous vlogs ko. Nasabi ko nga, ang mga higher vibration kasi, hindi sila bababa sa'yo. Hindi nila papantayin yung energy sa'yo o sa atin. We really have to work this thing out sa ating sarili. Actually, merong isang question dyan nasabi, ano bang magandang gawin para marinig ko yung guide ng aking mga angels or spirit guides? Para naman hindi lang sila nandyan, naghihintay lang sa akin kung kailan ko sila maririnig. So yung answer doon, kasi nag-ask nga ng guide kung ano bang magandang gawin. Parang naghahanap ng madaling way para mapakinggan sila. Ang sagot ay, so it's like, well, hindi ko napapahabain. Ang pinaka-point doon is, parang naghahanap ka ba ng like cheat sheet? Yung parang cheat code para mas mapabilis at mapakinggan mo agad siya. Parang yung ginawa ko sa school. Ayun, yung ChatGPT. Nasabi, kung meron kang cheat, makakasagot ka, makakukuha ka ng higher grades, pero wala kang maiintindihan. Hindi mo siya mai-gets. But that is different part. Pagdating naman kasi sa class yun Hindi ko siya nakikita as mahalaga. Ang mahalaga sa akin is ito. Kaya iniisa-isa ko siya. Wala akong cheat na ginagawa dito. Word to word, inuunawa ko at binabalik-balikan ko siya. Ito yung pinakamahalaga sa akin. Ngayon, sabi doon, nung pumasok na si Jesus Christ, pinaliwanag niya ang lahat-lahat tungkol dito sa mga gabay kung anong magandang gawin para mapakinggan natin sila. But the point is, we really have to work it out.
Kailangan natin i-work out talaga. Napataasin ang ating energy para maabot natin sila upang sila ay ating marinig, makausap, kung gusto nyo silang makita, yun talaga. We have to raise our vibration or energy. Okay, next. It is a frequency to which you must elevate yourself, and it is through practicing these principles. So yun, sa pagpapractice ng prinsipyong to, matutulungan na mapataas ang ating vibration. That will elevate your vibration high enough that you can experience love. Ayan. So para ma-experience natin ang pagmamahal. I-elevate, papataasin, no? Hindi papababain, but papataasin. Okay. If you look at your relationships and do not see love there, but you see that you are watching violence on television, eating poorly, and perhaps drinking alcohol or taking drugs, you know that these cause your vibration to lower. And they keep you out of the realm of love's frequency. Ang big sabihin nito, sa relationship natin, no, sa mga ginagawa natin sa buhay, minsan, tignan mo maigi, hindi mo makita yung pagmamahal dyan. Hindi mo na nga siya nakikita, pero ikaw ay nanonood ng mga palabas na kung saan puro violence, puro laban, suntukan, na kailangang may talunin, ganito ganon, na kailangang patayin, violence, kumakain ka ng mga unhealthy foods, tapos maaaring umiinom ka pa ng mga alak na hindi kaya-aya, or nagtitake ka ng mga gamot, hindi drugs o maaaring drugs na rin, mga hindi magandang mga gamot o pinagbabawal na gamot. Ito yung magkukos pa sa'yo para maging lower ang iyong vibration. At tapos, ilalayo ka pa niya doon sa love's frequency. So mas maging aware po tayo. May connection kasi itong health natin at mga kinakain natin. Hindi lang about sa information dito, but something what we do sa ating katawan, sa inside. Ipapapasok natin. And also, maraming aspeto actually. But anyway, tuloy natin. So, it is in cleaning up your diet. So, part to, it is cleaning up your diet, cleaning up your mind, and clearing up your thinking that will raise your vibration. And you will indeed step into the realms in which love can be felt. Creativity can be felt, health can be felt, and abundance can be felt. So yun guys, cleaning up your diet. Ako personally, hindi madali. Well, nabanggit naman na hindi naman kailangan na biglain mong tanggalin ng lahat kung ano man ang nakasanayan yung kainin ngayon. And then, hindi ko pa mapapaliwanag lahat sa inyo kung ano yung sinasabing clean diet. But, ang pinaka-point is kung kakain ka ng pagkain o itong katawan natin ay nakadesenyo lamang talaga sa pagkain na galing sa lupa. Ibig sabihin, tumubo from lupa. Like prutas, mga vegetables, ganun. Hindi yung nasa inkan, hindi yung nasa box, hindi yung na-preserve, kundi galing sa lupa. Okay, so pag galing sa lupa, tumubo naturally. Pero hindi, napakabihira na makakain ng natural, pero ganun pa man, malapit siya sa nature. Okay, so yun, pag kumakain ka ng ganon, and then i-clear mo pa yung isipan mo. So pag i-clear naman ang isipan, yun ay sa pamamagitan ng pag-meditate. Hindi ganun kadali mag-meditate, pero kaya nyo. Kaya tig 2 to 3 minutes muna kayo meditate a day, o sabihin natin 5 minutes, hanggang sa maging 10 minutes. Ako kasi ngayon 30 minutes na. Nang walang music, wala akong pinapakinggan, 30 minutes. Pero nag-umpisa ako, pag ako'y nag-meditate, ang ginagawa ko, kailangan ko pang makinig ng mga iba't ibang klaseng meditation, music, something. Parang itong ego ko ay hindi masyadong maging magulo. Magulo kasi siya kung saan tumatalbog eh. Tapos kailangan ko siyang ibalik. Lalabas na naman, then kailangan ko na naman siya ibalik. Ang dami ko talagang training na ginawa. Yan, para lang ma-disiplina ito. Kasi ang meditation talaga is for discipline. Your mind and your body. Kasi yung body mo minsan manginginig yan eh. Nangangatog talaga yan eh. Masakit eh. Pero kailangan mong i-train hanggang sa masanay siya. Okay? So yon, clear up your mind and cleaning up your thinking. So kasama na rin doon sa thinking yon. Then saka siya tataas. So nung nakiklear ko na siya, nararamdaman ko parang may lumalabas. Hindi napigil eh. May lumalabas na dito sa akin. Na energy. Nararamdaman ko every time nagbabasa ako. May lumalabas. So yun po yung totoong nararanasan ko ngayon. May lumalabas. Kahit nagbabasa ako, may lumalabas. And you will indeed step into the realms in which love can be felt. Yeah, which is nandun
Parang hiwaga nga eh. Parang napakahiwaga talaga eh. Ibang-iba yung nararamdaman ko kesa sa nung naglo-law of attraction lang ako. Nandun naman siya, pero hindi buo. This time, is lalo siyang nabubuo na. And yung creativity, mas lalo nagiging creative. Naging creative ba ako? Siguro sa ganitong bagay o sa way kung paano ako makipag-interact sa mga tao. Sa mga projects na ginagawa, sa mga assignments. Ang bilis na ng creation ko. Creativity. And also, ramdam ko yung health ko. Mas lalo naging maganda. Yes, meron pa rin concern. Itong workout ko, itong likod ko, yung back. Nagkaroon kasi ng back pain talaga. Pero yung dito, kung may injury kasi ako dito sa gilid last time, okay na siya. May konting-konti pa, but pawala na talaga, totally. Kasi parang may napunit dito. Sa true forgiveness prayer, may mga prayers kasi ako dito ang ginagawa, pati sa back ko. Ayan. And also, mararamdaman mo yung abundance. Which is true. Paramdam ko na. Yung abundance, palapit na. Lagi ko nga sinasabi na, Diyos ko, kayo na po ang bahala. Alam niyo po kung anong goal ko. Pero nagpo-focus ako sa present moment dito sa spiritual. So yun, next. This is all science. It is not spiritually in the sense that you have been taught. So lahat daw to is tungkol parang science lang. Hindi daw to talaga lahat spiritually in a sense. Kasi napapaliwanag na daw to sa science na kumbaga in a sense na hindi naman lahat ay talagang kailangan pang malaman pagdating sa spiritually. Kasi sa science pa lang, aware na sila dito. That God dispense good things. So marami akong napanood na ganyan. Kahit saan, may mga taong aware talaga eh. O nasasabi nila. Pero hindi lang nila alam ng buo. Na the God dispense good things to good people. Aware naman kayo, di ba? Yung sinasabing karma, kung gumawa ka ng maganda sa kapwa mo, maganda din ang babalik sa'yo. And bad things to bad people. So, ganun din, kung pangit ang ginawa mo, pangit din ang balik sa'yo. Kung pangit ang ginagawa ng mga taong to, well, hindi mo alam kung anong mangyayari sa kanila, ganun din ang balik sa kanila. May bad people din na magaganon sa kanila. So, you can see clearly that this is not the case. Okay? So, sinabi dito, kung ikaw ay nagaganito, mas makikita mo clearly na hindi yun case. Your world does not make sense given that belief. Yung mundo natin ay hindi magbibigay ng sense sa pagbibigay ng ganong klaseng paniniwala. Kasi, but when you realize that your frequency allows you to tap into certain experiences, then you can see that when you feel better, you are able to extend yourself in a state of love towards others. And you will receive much abundance, much give and take in the vibrational frequency. So yan. So pinaliwanag ko nga diba about sa karma. Kung magandang ginagawa mo, magandang intention mo, magandang balik sa'yo. Nakikita natin minsan may mga pangit na tao, masamang tao na iisipin natin may karma din na balik sa kanila, pangit din ang may babalik. Ngunit may mga bagay-bagay nga kasi tulad na sinabi ko sa inyo, walang tama at walang mali. Yung nagmumukha kasi sa ating pangit, kung titignan natin sila, pero sa kanila talaga, ang nararamdaman nila, maganda yun. It's a good thing. Yung hindi nga yung hindi halos siguro matatanggap ng maraming tao kung kilala niyo si Hitler. Kasi may explanation talaga, diba? Kung titignan mo halos masakop niya ng mundo. Masama siyang tao, ganito ganon. Ibang klaseng isipan niya, pangit, ganyan, and so forth. Pero, kung titignan in a spiritual talaga, ang iniisip niya ay para sa mga tao niya. Mabuti ang ginagawa niya. Ganon yun eh. So yun yung nagbabalik sa kanya. Kung wala kasing taong naniwala sa kanya, sa iniisip niyang ito, walang magre-reflect back. Hindi magiging ganon yung nakaraan. Walang susunod sa kanya. Kaya nga, as long as merong naniniwala, halimbawa ang pera, mga paper, ganyan, di ba? Sa mga ginagawa natin, as long as may naniniwala, hindi siya mawawala. Kasi ito yung mga explanation na kung saan nung mga unang panahon may mga hari o kung ano-ano pa. Nung nawala na kasi yung mga paniniwala ng mga tao dito, natututo na, yan nga, nagkakaroon na tayo ng control sa sarili natin. Pinapaliwanag ko sa inyo. Malang iba sa inyo ay dahil sa mga naging aha moment nyo, mawawalan na kayo ng paniniwala sa mga bagay-bagay na dating pinaniniwalaan nyo. Pag nangyari yun, hihina ang power nun. O hindi na siya magpapakita sa iyo. Kasi mag-iiba na yung energy mo, mag-iiba ng daan mo.
Yun yung nangyayari. Kahit sa akin ganun din. Hindi na nagpapakita sa akin yung mga dati pa. Kasi you are very, very totally different energy na. Kaya nga, pag ikaw ay magtatap sa energy na to, papasok ka dyan, itong haharapin mo, itong ang mas bibigyan mo ng atensyon, mag-feel better ka talaga. Ang advantage pa nito, kaya mo pang extend yung iyong pagmamahal sa iba. Which is yung nagagawa ko talaga. Personally, dito, ibang-iba na nakikita ko na yung mga past, kasi nakaisang taon may gitna ako dito, ang galing nga, ang bilis ng panahon. Lahat ng mga hindi kaya yung nakita ko nung nandito ako, nung una pa lang, is really about the reflection of my inner self. Marami kasi akong comparison nun, and that is my ego. Akala ko disiplinado na siya, ba't hindi pa? Pero ako ay nagpapasalamat dahil na nangyari yun, at ngayon nandito na ako. Ito na yung nakakamit ko. It took a lot of months bago ko siya ma-realize, bago ko siya madisiplina, at bago ako mag-vlog muli sa inyo ng ganito. It takes a lot of months. It takes a lot of intense training, paulit-ulit, nabasa, paulit na naman kasi hindi naintindihan, basa na naman, hanapin mo yung meaning, ulit na naman, basa na naman. Meditate ulit, tuloy-tuloy. Pasasalamat, at ito nga, forgiveness. Hindi ko na nga alam kung ilang beses ko na siya ginagawa eh. Basta tuloy-tuloy lang ako, pulang mintis. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Dire-diretso, walang tigil, ganun lagi. Kasi ang dami ko nang namintis dati, dami ko nang kinaligtaan na sinasabi ko, pahinga naman ako ngayon. Hindi ganun ako gali eh. Pero nung tinuloy-tuloy ko siya, yun na, dire-diretso na. Kasi dati, isa pa no, dati talaga, tuwing may bago kong isang bagay na gagawin sa sarili ko, ang nangyayari kasi, yung nagpa-pop up dito sa ego ko at sinasabi niya, sige nga, tignan natin kung hanggang kailan ka magtatagal dyan. Ganun siya lagi. Oo, kaya hindi ko talaga natatapos lahat. Natutuloy ko siya tapos hindi siya magtutuloy. Kasi may mindset din ako na ang isang habit para tuluyan mo siyang magawa, kailangan umabot ng 21 days. Pag hindi nalagpasan ng 21 days, hindi mabubuo ang panibagong habit. Eh may time na naabot ko na yung 21 days, then papop up si ego. O naabot mo ng 21 days, may habit ka na. Stop mo na, okay na yan. Ganon. So may ganon nangyayari. Kaya nung nangyari sa akin itong mga training na ginawa ko, hindi ko siya pinakinggan, sabi ko, hindi, tutuloy ko. Bahala ka dyan magsalita. Sige, salita ka pa. Ano? Tuloy ko. Nung nagawa ko siya, biglang sabihin ko sa kanya, ano? Magsalita ka pa? Ganon dati. Kinakalaban ko kasi siya dati. Instead na ako ay humingi ng patawad eh. Kaya iniba ko pa siya ngayon. Mas tala na ako humingi ng sorry sa kanya. Nagpo-forgive ako. Anytime nagsasabi siya ng kung ano, sinasabi ko agad na patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung ano man ang na-implement ako noon, nagawa ko sa sarili ko, kung anong naisip ko dati na hindi ko namamalayan, patawarin mo ako. Kung naman nakita ko sa iba na parang hindi kaya-aya, automatic sabihin ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, forgive me as well, kung ano man ang naisip ko sa kanila bigla, I am really sorry. Patawarin niyo ako. Please forgive myself. Ganon lagi. Laging forgive. Sa bawat bagay na kung anong nagpa-pop up dito sa utak ko o sa isipan ko na hindi kaya-aya, hingi agad ng sorry. Kasi ito talagang mag-open sa atin sa liwanag. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung usapan pag agad